kaway-kaway. Mapagpalang araw po. Dito po tayo sa anong street ito? Simon Street. Dito po sa barangay 96. Sige mo ka na. Barangay 96, Sony, District 1, Tondo, Manila. Simon Street po ito. Sa kabila, Lacson Street. Kaya narito po tayo, habang wala silang ginagawa, inalok po natin sila ng Bible study. Pumayag naman sila. Ibigay natin yung inaalok ko. Yung tungkol sa salita ng Diyos mula sa Biblia. Ito pa Biblia. Pero bago tayo magsimula, tayo muna po ilalapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbabasa ng iyong Biblia. Salamat po sa kalan ng Panginoon Yesus. Amen. Meron po nakalagay dito, ang sabi niya, sa chapter 26 ng Gawa, sa 23, na kailangan magbata ang Kristo at siya'y unang nabuhay muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at mga Hentil. Ang tinutukoy po rito ng Biblia ay si Jesus po, ang Kristo yan. Ulitin natin ha. Na kailangan magbata ang Kristo. Ano yung magbata? Dumanas ng hirap. Itong mahal na araw na karoon ko, yun ay selebrasyon o pag-alahala sa paghihirap ni Jesus hanggang sa kamatayan sa krus. Yung nagbuhat siya ng krus, yan. Dala-dala niya yung krus at bakit sila sa bundok hanggang nakarating sila sa Golgotha. Yung dako ng bungo kung tawagin. Doon po siya itinako at doon po siya namatay. Si Jesus. Ito yung sinasabi niya, nagbata. Masyadong malalim. Ano ba yung ibig sabihin ng ibang Tagalog yung nagbata? Si Jesus nagbata siya. Baka naghirap siya. Ano ang ibig sabihin ng nagbata siya? Siya dahil sa kasalanan natin. Anong ibig sabihin ng nagbata? Yung ibang salita. Malalim na Tagalog yun. Ayan. Okay, pare-pareho namin hindi alam. Basta naghirap. Yan, yun ang pinakamalapit. Naghirap. Anong sabi? Na kinakailangan magbata. Kinakailangan magbata ang Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, ang tagapagligtas. Christ means the Savior. At siya ang unang nabuhay na muli. Sa dami ng namatay, wala pa pong nabubuhay na namatay hanggang ngayon. Si Jesus po ang unang bunga. Sa kasaysayan po, wala pong patay na bumangon. Tandaan nyo, yung mga patay mula noon hanggang ngayon, nasa libingan pa po yan. Tandaan nyo, at ang unang nabuhay ay walang iba kundi ang Kristo. Bakit siya nabuhay maguli? Ang sabi nito, upang magdulot ng kaligtasan. Alam niyo po, kung hindi nabuhay si Jesus mula sa mga patay, wala pong halaga itong pagtubos ng kasalanan. Wala. Kung hindi siya nabuhay na maguli. Ano po? Para kanino daw ang kaligtasan? Mga Hudyo at mga Hentil. Ang tao po dito sa ibabaw ng mundo, dalawa lang uri. Kung hindi ka Hudyo, Hentil ka. Yan po ang uri ng tao dito. Kaya ang kamatayan ni Jesus intended po sa katubusan ng kasalanan ng mga Hentil at mga Hudyo. Tayo pong mga taga-Pilipino ay Pilipinas, tayo po ay kabilang sa mga lahi ng Hentil. Hindi po tayo Hudyo. Yung labas ng Israel, basang Israel, alam nyo ba yun? Yung nakikigera sa Iran ngayon? Labas ng Israel,
Until na po yun. Pilipinas ang planeta pong the planet Earth, yung Pilipinas ba, yung bansa Pilipinas, nasa labas ba ng Israel? Opo. Ang layo nga natin sa Israel. Kaya tayo po ay until. Kaya sabi ng kasalanan, ay ng kasulatan, nabuhay siyang maguli. Kung hindi po siya nabuhay sa mga patay, wala pong kwenta ang kanyang kamatayan o walang kwenta ang kanyang pagtubos ng kasalanan sa mga tao. Yun po yung yun po yung kabuuan. Kung hindi siya nabuhay, hindi po tayo natubos sa kasalanan natin. Ngayon, so sinasabi ng Biblia, nabuhay siyang muli. O tingnan nga natin dito sa chapter 1 ng Gawa. Si Jesus po, nabuhay talaga sa mga patay. Ang sabi rito ay ganito, Gawa 1:1, Mahal na Teopilo, isinasalaysay ko ang aking aklat, ang lahat ng ginawa, itinuro ni Jesus mula sa pasimula. Okay? Ang sinusulat po dito, yung ginawa ni Jesus sa pasimula pa. Dos, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang inirang. 3. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, yun yung paghihirap, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Ito yung muling pagkabuhay. Sa gayon, napatunayan siya ay buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Yan. Si Jesus po, nung mabuhay siyang maguli sa mga patay, namatay siya Biyernes, Sabado, nasa libingan, umaga ng Linggo, yung pumuputok yung araw. Yung nagsasalubong yung araw at gabi, yung madaling araw. Pagkabuhay. Yan, doon siya nabuhay muli si Jesus. Okay? Hindi siya antimano pumakyat sa langit. Nanatili siyang 40 dias dito sa lupa. At tinuturuan ng kanyang mga apostol. Ito yung nakalagay, oh. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw. Anong ginagawa niya? Nagturo tungkol sa pag-ahari ng Diyos. 4. At samantalang kasama pa nila, kanya tinagubilinan sila. Huwag muna kayong alis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na siyang sinabi ko sa inyo. Yan. Huwag muna kayong aalis. Kasi po, doon po magsisimula ang pangangaral nitong mga halagad. After na siya tinuruan. Punta na tayo sa 6. Tuloy pa basa, no? Kaya't na magkasama-sama si Jesus at ang mga halagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ng itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan ay hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem. Kasi nga po doon magsisimula yung pangangaral ng mga apostol sa Jerusalem. Sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. 9. Pagkasabi nito, siya iniakyat sa langit. Iniakyat sa langit. Samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Yan. So maliwanag, umakyat sa langit si Jesus. Ano po? Yan ang nakalagay sa Biblia. Yes, abang sila ay nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Ito po yung mga anghel po ito. Yung nakaputi na tinutukoy, anghel po yan. Sabi nila, 11, mga taga Galilea, bakit? Sabi nila, bakit kayo narito nakatingin sa langit? Itong si Jesus nang umakyat sa langit, babalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya sa langit. So, ibig sabihin, andun po yung salitang babalik. Yan. Sinabi niya sa muling pagbabalik.
Yung una niyang pagpunta rito nang ipinanganak ni Maria. Okay. So muli siyang babalik. Kaya ang tanong ngayon ito, kailan? Hindi natin pare-parehong alam yan. Hindi natin masasabi kung kailan. Yan, tama yan. Hanggang saan. Tama yan. Wala talagang nakakaalam kung kailan siya babalik. Ngayon, merong mga umula. Umula. Eh lahat naman ng hula nila pumaltos eh. Hindi naman natupad yung mga hula nila. Ano po? Kaya nasaksi niyo ba? Umula yan, hindi dumating. So 7 Adventist, umula yan, hindi rin dumating. Marami pang umula. Yung kababayan natin, si Apollo Kiburoy, nakakulong sa Pasig. Umula din yan eh. Ba't nakulong siya? Nang rape siya. Eh, kaya naman pa. Dapat lang palang makita. Umula siya noon. Darating si Jesus ng 2020. Ay, 2001. Sabi niya, babalik ng 2001. Una sabi niya, year 20, babalik, hindi dumating. Binibigyan tayo ng pagkakataon, sabi niya. Sa year 2001, hindi rin bumalik. So, wala po talaga nakakahalap kung kailan babalik ang Panginoon. Pero ang tanong, habang naghihintay tayo, kumusta naman tayo? Yan ang maano dyan, ang tanong dyan, kumusta tayo? O baka bumalik si Jesus, wala ka pa nagawa para sa Kanya. Yan po yung nakakatakot. Nung araw, meron akong nakausap, sabi niya, ay, tsaka na lang ako magsisisi. Tsaka na lang daw magsisi. Pag babalik na si Jesus, eh, tanong, kailan nga siya babalik? Wala nga nakakala. Eh, ibig sabihin, hanggat hindi bumabalik siya, hindi pa rin siya magsisisi. Oo. Hanggat buhay siya, magsisi na O, siya. di ba, parang ganito. Ayan, tama siya. O, babasahin ko. Hanggat buhay siya, magsisi na siya. Ayan. So halimbawa, namatay siya, doon pa lang siya magsisi. Hindi natin alam kung saan siya pupunta. Patay na. Tsaka hindi na makapatayin. Patay na. Hindi na siya Sige, makapagsisi. susundutan natin. Ano? Meron kalagit na talata yan eh. Sa 4:17 ng Mateo. Ang sabi rito ni Jesus, magmula noon, nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Malapit ng maghari ang Diyos. Yan din ang tinuro niya sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Kasi lahat ng tao hindi pinaghaharian ng Diyos. Kaya wala tayong kaligtasan. Pero kung magsisi tayo, yun ang sinabi niya kanina. Anong sabi? Talikuran ng ating mga kasalanan at, basahin natin muli ha. 4:17 ng San Mateo. Ito. Magmula noon, nangaral si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Paano tayo paghaharian ng Diyos? Magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan. Kasi pagpatay na, sabi niya kanina, pagpatay na, hindi ka na pwedeng magsisi, kaibigan. Hanggat nabubuhay ka, magsisi ka na. Tawagin na makilala niya si Kristo. Yan. Isugo mo ang buhay mo kay Kristo. O, tingnan natin yung sulat ni San Pedro. Alam nyo, mukhang nakakaguhit na ito sa Biblia. Sa susunod, isasama ko na ito. Sa Bible study ko. Siya gagawin kong alalay. Alalay ba? Nag-aakay niyo. Tatanggalin ko ng trabaho ito. Naglalabay ito eh. Kasi nakakasunod siya eh. Tingnan natin yung sinabi niya. Yung sinabi Eh, ni paano nag-ano ko sa mga Facebook, sa mga Yan. yung mga tao. Ito, sabi ni San Pedro. Kailang patay ka na. Oh, wala na yun. Patay na Kristo, tulungan mo ko kung kailan naghihingalo. Doon
Doon Dito pa lang sa- nila nakilala si Kristo. 2:24 ng 1 at Kailan saka sila 25. nagiging ano? Ayun ang Pedro. Ito. Sa kanyang pagkamatay sa cross, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Yung bigat ng kasalanan, nakita niyo ba yung krus na dala-dala ni Jesus? Ah, Yun po yung kasalanan natin nagpahirap sa kanya. Yun, pagbabata niya. Binata niya yung kasalanan natin. yung pagkahampas sa kanya. Kaya tama yan. Dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan natin iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. 25, ito na. Sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon tayong muli ng pastol at pangangalaga ng ating kaluluwa. Yan. Tinipon tayo. Ano nakalagay? Ngunit tinipon niya tayong muli ng pastol ng tagapangalaga ng ating kaluluwa. Kung naniniwala po kayo, isa kayo sa tinubos sa kasalanan, nakasalanan mo. Sumunod sa kalooban ng Diyos, sabi ni Pedro. Sumunod sa kalooban ng Diyos. Kita niyo po, magbalik loob po tayo kay Jesus. Magbalik loob po tayo sa Panginoong Jesus, yung tagapangalaga ng ating kaluluwa. Sinong gusto niyong mangalaga sa kaluluwa ninyo? Si Jesus o si Satanas? Ako hindi si Jesus na. Ano? Hindi ako papayag mapunta kay Satan. Ayan, yan magandang sagot. Si Jesus. Kaya dapat, o sige, Kilalanin natin si Kristo. yan. Ilagay natin siya sa puso. Yan, ano pa? Hindi na pwede itakwil. Ay, naku, walang kwenta yan sa Kristo. Walang ano yan. Hindi tayo na ano yan. Kumbaga, inaano siya ng demonyo. Yung mga nagsasalita ko. Sige pa, sige na. Nasatalibay siya ng mga demonyo. Kaya, kung magsalita na labang kay Kristo, walang kwenta yan sa Kristo, hindi yan ng ganyan. Kailangan hanggat maaga, hanggat nabubuhay tayo, kilalanin natin siya. Siya Amen. ang pag-asa natin. Amen. O Siya kita nyo? ang gumagabay sa atin kahit saan. Tito 2:13. Ayan. Alam nyo, marami siya nalalaman. Nakasulat sa Tito 2:13 yun. Yung sinabi niya uli. Ano si Jesus? Pag-asa? Pag-asa natin. Yan. No? Siya ang gumagabay sa atin, maging Yan. sa mga anak natin. Yan. Kahit saan man silang mapunta, siya ang gumagabay sa mga anak natin. Kaya sabi ni Pedro, kung naniniwala tayong tinubos tayo ni Jesus sa ating kasalanan, anong dahilan para hindi tayo sumuko sa Diyos? Ano, kayo kaibigan na, kayo manonood ng video, meron pa ba kayong alinlangan? Wag. Hindi kami nag-aalinlangan sa ano. Ayan. Kailangan natin siya. Amen. Ganyan po dapat. Positive tayo. Pagdating po sa Diyos, alam niyo, imbis na matutulog sana yan. Anong oras ngayon? Lalaba ko. Oras ng tulugan ito. Oras ng tulugan ito. Ay, hindi. Magkalungkot kay Kristo. Pero nandito sila para makinig ng Bible study. Yun ang ibig ko sabihin. Eh talaga namang oras ng tulog itong tanghaling ito eh. Ang sarap yata ng mahiga. Abay, syempre. Ay, hindi ako pwedeng mahiga. Eh, basta kay Kristo. Hindi ko pwedeng, ay, hindi. Maglalaba ako. Siya naman po, kasalukuyan naglalaba, tumayo siya. Iniwan yung labahan para makinig dito. Di po ba napakaganda yan? Diyan ninyo makikita ang isang halimbawa. Oh. Siya Josie, matutulog dapat yan. Matutulog ito. Maglalaba. Pero nandito sila. Amen? Ngayon, panguli na lang. Sa inyong pakikinig ba ng ganito, mayroon tayong mapapala. Yan. Sa pakinabang na tayo, siyempre. Pakinabang kay Kristo. Makinig tayo.
babasahin natin ang Biblia. Ang akala ng iba, wala pong pakinabang yan. Meron. Ito. Sa unang Korinto 9:23, ang sabi ni Apostol Pablo, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita. Ano ginagawa ni Pablo? Pangangaral. Alang-alang sa salita ng Diyos. Upang, anong sabi niya? Makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ito po'y dahan ng pagpapala, kaibigan. Baka hindi nyo po alam na yung pagkikinig sa ganito, blessing ang katumbas. Yung blessing ng Diyos, unlimited yun. Unlimited yun. Ganyan po kung magpala ang Diyos. Kung nagbigay ang Diyos, lahat ibibigay niya. Wala ka nang hahanapin pa. Kasi Diyos yan. Kaya kayo, pagpapalain tayong lahat ng Diyos. Hindi ba napakaganda yan? Hindi naman porket nakinig ka kay Diyos. Biyaya agad na ibibigay niya. Hindi. Huwag natin asahan na bibigyan niya na. Hindi pagkakataon may araw. Hindi ako tinakwil, tinuturo. Sometimes, nangyayari talaga yan. Pero, kada gising mo ng araw, biyaya ng Diyos. Yung nagmagising tayo ng umaga. Yan. Napakalaking biyaya. Muli natin na sila yan. Iwanan. Pero bakit parang hindi alam ng tao yan? Ay, iba na yun. Yung dilimang inaan nila, hindi pa. Pag pumikit ang mata, dilim ang makikita mo. O sige Kasi nga. gulat. O sige, magpikit kayo ng mata kung di dilim ang makikita. Huwag kayo pipikit. Napirasaya po tayo ng Diyos, ano? Inaliw tayo ng kanyang espiritu. Tama yung ginawa natin, ano? Na bago tayo nagsimula, tayo muna ay nanalangin kanina. At inaliw naman tayo ng Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong salita, sa iyong pagtuturo, pinakain mo kami ng aming pagkaluluwa. Salamat po, i-bless mo po ngayon sila na nakasama ko dito sa Street Bible Study. Sapagkat ikaw po pinagmumulan ng pagpapala, iyan mo po sila ng unlimited na pagpapala. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, Amen. Dito po tayo sa barangay 96, Sony District 1, Tondo, Manila. Ito po inyong lingkod, Brother Manny Bautista. God bless us all. Sana po kayong mga manonood ng video nito, meron pong naiiwan sa inyo. Galing po sa Biblia yan, hindi po tayo umimbento. Yung sinasabi ni Sister, biblical naman, kaya kada sabihin niya, nagbabasa ako para wag niyong masabing baka nagyayabag siya. Hindi. Nakasulat sa Biblia. Kaya binabasa ko po bawat babanggitin niya. Di po. Patay na po ha. God bless us all po.